Luisa Araneta nakakaramdam ng pagbagsak ng asawa niya. Pulong Duterte, pinilitan ang flood control. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at ang puti pa rin na mukha ko. Ewan ko, hindi ko maayos-ayos yung settings ng camera ng laptop ko. Parang may nang-eelam ata kasi dito eh. So yan, isang mabiyayang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito, pag-usapan natin tong video na to na kung saan ang flood control pinalitan ni Pulong Duterte. At Lisa, nagmukhang tanga. Nagmukhang tanga sa kanyang katramahan. Ewan ko ba dito? Oh, grabe no, gagawin ng lahat para lang makakuha ulit ng simpatya ng mga tao. Hindi, siguro nahahalata niya na rin naman eh. Siguro nahahalata niya na kaya kailangan kong magpa-impress sa mga tao kasi medyo nasisira na kami. Kailangan ko magpa-impress para magbalikan na. Alam niyo, gustong-gusto ng ayun yung sakit sa ibang mga Pilipino ngayon. Pag nakita nilang tumulong ang isang tao, sobra silang nabibighani. Sobra silang na-impress. Hindi nila alam, pero hindi naman natin yung pinagtutulong nila. Ayun yung ibang ugali ng mga Pilipino eh. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga eh. O syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So, eto na nga. Pakisama na rin pala yung join button natin dyan at join button at ang ating super thanks. Okay, thank you sa mga nagsusuper thanks ha. Palagi ko pong nakikita ang inyong super thanks. Thank you talaga. So, eto na nga. Grabe naman to, mangyak-ngyak si Ma'am Shitars dito. Oh, grabe naman. Iba din ang kalungkutan ni Ma'am Shitars. Ito, disclaimer Disclaimer po. Etong pagtulong nila, bukod sa pera naman natin to, wala naman nung problema dyan. Napakalaking bagay niyan. Pero ang problema kasi dito, alam ng taong bayan kung ano ang ugali nyo. Yun yung problema dito eh. Tapos makikita ka ganyan, lungkot daw. Sobrang lungkot naman, umiyak si Ma'am Shitars. Umiyak si Ma'am Shitars na walang luha. Tapos sino itong nasa likod? Sino itong nasa likod pa? Lingkod. Ano to? Libiste? Grabe. Lungkot naman nila. Grabe. Alam nyo, viral ngayon ito sa social media itong picture ni Ma'am Shitars na kung saan ay napaluha siya sa mga nasalanta ng bagyo. Ulitin ko ulit, walang problema ang pagtulong. Hindi natin yung nang pinopoint natin. Pinopoint natin yung kaplastikan. Gago! Alam mong plastic eh. Di ba? Ay, may pasimba. Sabi ko sa inyo eh. Nandito na naman yung mga pare Laging ganyan eh, no? Pag may mamimigay lang ng ayuda, may pari-pari pa. Totoo nga talaga, magkamag-anak nga talaga si Lisa Araneta Marcos tsaka Dilawan. Ganyan na ganyan yung galawan eh. Yan, may pari-pari pa dito. Yan, nasun na. Kawawa naman si Ma'am Shitars. Parang iiyak kaso walang luha. Walang luha? Ba't walang luha, Ma'am Shi? Dapat para makatotohanan, dapat may luha. So yan, tingnan naman natin yung komento ng mga netizen dito. Tingnan natin yung komento ng mga netizen yung mga netizen. Tingnan natin yung komento ng mga netizen mapatungkol dito sa ano na to, sa tawag dito. Ayaw mapindot nung comment. Ayaw mapindot, punta nga tayo dito. Yun Nasaan na yan? Dito tayo. Yan. Uy, sino to?
Ay, bakit may mukha ako dyan? Tarantado. Tarantado, sino nag-send nun? Hayop na yan. So dito naman, in fairness, may mga nautupan naman kahit paano si Lisa Araneta Marcos na yan, nagpapasalamat, syempre mga ganyan-ganyan, no? So dito, okay pa rin. Hindi naman, sabi ko nga sa inyo, hindi naman masama yung pagtulong eh. Ang masama dun yung kaplastikan. Oh, sabi ni Eileen Samson, pati pagngiwi documented. Walang sino man ang makakapigil sa ating Pangulo at First Lady. Sana all, no? Pati nga naman pagngiwi. So marami nagte-thank you. Thank you ko, pera nyo pa rin yan. Hindi naman nila pera yan eh. Sabi dito ni Bonifacio Medellin, good job, ang galing ng aktingan mo. Ngayon, napapaniwala at napapahanga mo talaga ang mga dummy account. Bakit dummy account? Hayop. At trolls na umaaligid sa account mo. Grabe naman yun. Ay, naku po. Pero okay naman niya. Sabi ko kasi inyo, walang problema yan. Ang problema kasi dyan, pati yung mga pag-iyak, dinodocument pa. Tapos may mga papari-pari sila. No? So, wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga buhay-buhay. So, dito naman tayo mapunta. Ito. Yung kaninang, nagtataka ho ako dito. Basahin lang natin ha. Pasensya na kayo sa pagbabasa ko. Medyo tayo, no? Pag-iikot sa 3 palengke sa Quezon ngayong araw ng November 11, layunin nitong alamin ng presyo ng mga bilihin sa Marpi Market, Q Market at Kamuning Market, lalo na ang mga bigas. Kasunod dito ay naging pagpulong sa mga rice reseller, retailer sa Metro Manila kung saan nakapagkasunduan na dapat naglalaro lang sa 3 or 5 pesos ang tubo o patong ng kada kilo ng regular at mildered rice via Sia Torno. So dito hindi mo dapat hindi mo rin dapat sisihin yung mga nagbebenta kasi yan lang din yung hanap buhay nila. Ang sisihin nyo yung kinukuwanan ng mga bigas na yan. Dapat yun hindi dapat dito hindi dapat tong mga nagbebenta ng bigas, hindi dapat yung ilang bantayan dyan. Ang bantayan dyan, yung mga kung saan nanggagaling tong mga bigas na to. Yun dapat yun, tsaka ilang beses nyo nang sinorbe yan ha. Ilang beses nyo na sinorbe ha. Ano mo bang kulang sa mga survey nyo? Hindi dapat kayo sa palengke nagsusurvey ng mga ganito. Dapat sa mismong kuhanan ng bigas. Ang pangit naman yan nagtatrabaho lang naman yung mga nagtitinda. Malamang tutubo yan. 57, 58, ang mamahal ng bigas. 50, 55, grabe. Yan pala si Marcos yan pala si Marcos nakanganga. Ay, akala ko si Marcos yung nakasando na gray. Hindi pala, akala ko si Marcos yun hindi pala, sorry. Diba? Hindi dapat yan yung hindi dapat yan yung inaatupag nyo. Dapat kung saan yung binili ng bigas or saan yung bagsakan ng pinakabilihan ng bigas na binibenta ng mga Pilipino sa mga palengke, yun dapat yung pinupuntahan. Ewan ko ba kung anong klaseng katangahan meron tong mga to. Gago! Tapos mamimigay doon ng lugaw. Ayok, lugaw na naman. Lenny Robredo lang ang peg. Marami sinisend sa atin dito si Jeb Rivera. Ito pa pala. Bago lahat, ito panoorin nga natin to. May sinend dito sa akin May sinend dito sa akin na video. Tingnan niyo yung katangahan dito talaga ng mga congressman. Patatawa ka na lang pakinggan nyo sasabihin play. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Kong pangalan nito? Yan. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court?
hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Ay, naku po. O, paano daw mapapatawan ng kaso si Michael Yang hindi daw gumawa ng sapat na ebidensya ang PIDEA? Gago! So, PIDEA na pala ngayon ang gagawa ng ebidensya. Wala kang makitang ebidensya, paano ka sasampahan ng kaso? Anak ng tete, minsan nakaka-stress na rin tong mga congressman natin. No? Di mo alam kung anong utak na meron nito eh. Di mo alam kung anong may mga utak meron sila. Gago! Minsan na ano lang na namamangha ako dito na alam mo yung tipong mas may alam pa sila sa mga sa mga dito sa mga tao, no, sa mga gaton yung PIDEA, may masalam pa sila sa PIDEA. May masalam pa sila sa attorney. O, 'di ba? Samantalang ano lang naman sila, congressman. Iba na ngayon congressman talaga, nag-level up ng todo eh. So panoorin naman natin to mga kabanateros. Itong, wow, daming bigas oh. Sana all, pero pera din naman namin yan. Gago! Kung ano tong nasa banner? Gusto ko makita yung nasa banner. Pangulo, tulong, at ano yan? Kapag naman ng mukha nyo, pera namin yan eh. Gago! Panoorin natin to, drama, Rama ni Lisa. Marcos di bumenta sa publiko. Oh, pinapakalkal ang flood control ni Pulong Duterte. Panoorin natin to. Pagdating sa pagpa-picture, photo ops, wala nang mas pupogi, gaganda at tatalo pa sa first family. Pero, kailangan pa ba ng ganito? 3 araw na ang nagdaan nang tumama ang bagyong Mars PH at ngayong araw na ito ay tatama naman si Nika PH. Pinga PA. Sa bagal at kupad ng tulong ng Marcos admin, pangatlong bagyo na ang nanalasa na sa unang bagyo pa lang ang kanyang ayuda. Pero ano nga ba ang gagawin kung naghahanap pa ng pera si Bongbong Marcos? Dahil wala nang araw pondo ang gobyerno, ubos na, simut na. Pero pag mga kagaya ng Duran-Duran meron pa. Anyway, para lang mukhang may care ang pamahalaan, ilabas ang alas si First Lady Liza Marcos, isang iyak lang nito sa publiko at may kaunting 250,000 cash na ayuda sa mga namatayan, umawi na lahat ng kapalpakan ng kanyang asawa. Grabe yung At susunod nito, ang sigaw mula sa mga loyalista, extend ang term ni PBBM up to 50 years. Personal daw na nagtungo sa bayan ng Talisay, Batangas si First Lady Liza Araneta Marcos upang magpaabot ng tulong sa mga Batanggenyong naapektuhan ng bagyong Christine. Kabilang daw sa mga ipinagkaloob ay ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa ilalim ng programang Assistance to the Bereaved Families of Typhoon Christine na pinangunahan ng DSWD. Bukod dito, tumanggap din ang mga apektadong pamilya ng ilan pang suporta, gaya na lamang ng karagdagang financial aid mula sa pribadong sektor na DG Plus Interactive. umiyak din pala yung palaka. Ay. Sorry. Sorry. Pag ganun tuloy ako eh. Pero, ang pagdadrama ni Liza Marcos ay tila umani ng samot-saring reaction mula sa mga personalidad sa social media. Ayon kay KLCI, when this country's mother cries, we cry with her. If you notice, when our First Lady is the one visiting areas, wala si Tamba sa tabi niya. At least recently, Tamba does nothing but attach himself to people in power except when it's the First Lady, kasi di niya mapapaikot. Trouble is brewing in paradise. The Marcoses need to protect themselves from Tamba. No one is safe from his ambition and greed. Ayon naman kay Joy Cruz ay, cringe. Hugs and 35,000 pesos plus per life lost. Habulin nyo mga contractor na gumawa ng substandard na flood control projects at huwag nyo kami iyakan Liza Marcos. Ayon naman kay Tio Moreno ay, if it weren't for your husband's incompetence, Edwin Cruz, the rescuers, would not have lost 7 family members. Kasi alam nyo, ito kaya ito ginagawa ni Lisa ngayon, talagang grabe na rin talaga yung grabe na rin talaga yung galit ng mga Pilipino, mga netizen sa kanya. Kaya nila ginagawa ito ngayon. Pero hindi naman nila gagawin yun kung kung walang dahilan. Kasi napapansin nila siguro kahit anong gawin katulad yan, namigay sila ng tulong. Alam nyo kasi ganito iba yung
yung tulong na galing sa puso mo, iba naman yung tulong na kaya ka lang tumulong dahil gusto mo ng simpatya, gusto mo ng kaawaan ka, kabiliban ka. Yun yung yun yung iba yun. Oh, tignan niyo yung mga Duterte pag tumulong sila, wala kang nasasabi. Wala kang nasasabi kahit nga yung sa yung may mga namamatay, nadalaw nila dahil alam natin na ganun sila. Nung si Lisa, alam ba natin na ganun siya? Hindi naman 'Di ba? Kaya tayo, mga Pilipino, hindi na tayo naniniwala sa mga ganitong technique eh. Kasi una-una, gasgas na tong technique na to sa mga dilawan pa lang. Gago! Oo, sa mga dilawan pa lang, gawain na nila to. Diba? Kaya hindi na umuubra sa atin to eh. Uubra pa ba sa atin yan eh? Ganyan. Simulat sa pool eh, halos yan na yung kinagisnan natin. Yung mga ganitong gawain na to. Tapos yung may mga pari-pari. Yung mga iyak-iyak na to, gasgas na to eh. Tsaka ito pa isa. Paano mo masasabi na totoo yung pag-iyak ni Lisa Marcos ay hindi naman siya dumanas ng hirap? Hindi, ito tanongin ko kayo. Dumanas ba ng hirap itong si Lisa Marcos? Dumanas ba ng hirap si Marcos Jr.? Hindi Oh. Ay, hindi ka tulad ng mga Duterte, nagsimula yan sa wala. Although may pera naman kahit papano, pero hindi eh. Ang mga Duterte kasi hindi sila katulad ni Marcos na ipinanganak na may ginto at may kutsara at tinidor na ginto sa lamesa. No, hindi sila ganun. Hindi ganun ng mga Duterte. Kaya yung makikita mo sa kanila na mapapaluha sila, mapapaiyak sila sa sitwasyon ng mga kapwa nila Pilipino, talagang masasabi mong totoo dahil alam nila yung hirap. Itong mga to hindi naman to dumanas eh. Dumanas ba ng kahirapan to sa buhay nila? Hindi. Hindi, totoo lang, hindi yan kahit kailan hindi dumanas ng kahirapan itong sila Risa Araneta Marcos. Kaya hindi tayo mapapaniwala sa mga ganito. Kasi isipin mo paano ka naiyak? Paano ka naiyak dahil makita mo umiiyak yung mga tao? Dahil nakita mo namatayan yung mga tao? Paano mo ngayon maidadivert sa divert o i-convert sa puso mo na nahihirapan sila ng gusto? Hindi ka naman dumanas ng ganun. Yun yung sinasabi ko eh. Kaya dito nalalabuan ako dito sa ano ba to ang tawag dito, nalalabuan ako dito sa sistemang ginagawa lang uto-uto yung mga tao. Kaso hindi naman na nila magagawa yan, hindi na nila yan siguro may ilan na na mapapaniwala nito, pero tayo mga Duterte supporters tayo na wala rito. Members due to Typhoon Christine. Tapos ngayon paiyak-iyak ka? Ayon naman kay E.B. Jagulbot ay, the face of 5,500 na flood control projects gone wrong or just plain gone. Putang ina. Ayon naman kay Dare to Ask ay, BBM describing Liza Marcos as a great manipulator. A Wonder Woman with superpowers, miracle worker, the CID woman. She can cry, flirt, and get angry just to get whatever she wants. Overweight luggage, upgrades, show tickets. She can go away with them easy peasy. Nakaka-proud po ba ang mga ito? Imagine what else she can do with her lovely dovey demeanor, soft-spoken, and touchy-touchy style if she talks to senators and members of the House or to government officials, cabinet members or lower ranks. How can they not give in or submit to this sweet, harmless woman? Martin and Liza and Martin. Sabi ni Inday, sila raw ang sisihin mo, Senator Amy R. Marcos. Liza Marcos, the consider it done, wife, mother behind BBM and his sons.
PS in a totally unrelated matter, dear senators, just in case pag may backup na tatawag sa inyo to approve AKAP. Don't give in. Don't. Samantala, bago ang iyak-iyak ni Liza Marcos sa Batangas, naunahan na siya ni former President Duterte, so lumabas ngayon siya ay copycat lang para sa photo ops. Anyway, Kaya pala nagpunta. Ayun nga pala, no? Si PRRD galing nga pala to sa doon sa Batangas. Tapos ngayon pumunta doon para sabihin na, dapat ako din eh. Dapat bida din ako. Hindi lang yung dating Pangulo, laos na siya eh. Oo, kaya pala. Okay, gets. si Pulong Duterte naman ay pinakita kung paano ang tamang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. No more drama, less pabida, dahil ayon sa post pahayag nito ay, People of Davao love Bicol. Samahan niyo po ako na ipanalangin ang Bicol sa panibagong banta ng bagyong Nika at maging iba nating kababayan. Salamat sa grupo na Kaya neto, puntahan natin to. Maganda to. Puntahan natin tong post ni Pulong Duterte. Ano to? Manong Pulong Duterte. Tingnan natin Manong Pulong Duterte yan. Tingnan natin yung post niya about dun sa mga nasalanta ng bagyo. Tingnan natin kung umiiyak. Tingnan natin kung umiiyak si Pulong. Saan ba pinost yun? Wait lang, tingnan natin. Manong Pulong, 22 hours. Parang binura na. Tingnan natin tingnan nyo yung pinagkaiba ng pamimigay ng tulong ng mga Duterte at kay Lisa. Parang ang layo talaga eh. Ito. Ay, hindi pala sa anak niya pala to. Wait lang, hanapin natin. Hindi ba ito yung Facebook? Parang hindi ito ata eh. Manong Pulong Duterte. Tingnan natin to. Ay, eto. Eto. Tingnan natin tingnan natin kung may paiyak-iyak bang nagaganap. Tingnan natin to. Yan. Ito yung tulong ni Duterte, ni Pulong Duterte sa mga taga Davao na nasalanta ng bagyo. So, yan. Wala mong umiyak dyan. Pera nila yan sarili Ito yung pinamimigay ni Lisa, pera pa natin yun. Galing sa kaban ng bayan yun. Ito, pera to ng mga Duterte. Okay, play. Ayan nakangiti naman lahat. Bakit ganon yung iba? Tingnan natin tingnan natin nakangiti naman lahat, pati mga bata. Walang nag-iiyakan. Diba? Wala mo nag-iiyakan okay naman. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na iba ang Duterte sa talagang iba. Kasi sinasabi ko yung pagtulong. Iba kasi yung pagtulong na may paiyak-iyak tapos peki naman, diba? Yun yung pangit dun paiyak-iyak tapos peki naman. Tataan upang makapagpadala ng munting tulong sa ilang lugar at eskwelahan sa Bicol gaya sa Triangulo Elementary School, kahapon matapos ang Commie School. Samantala ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. So ito naman tayo, dito naman tayo sa kabila Dito parang sinabi naman, parang pinatunayan natin ni Lisa Araneta Marcos na addict talaga asawa niya. Nakita natin kahapon na mag-isa lamang bumisita si First Lady Liza Marcos sa mga nasalanta at namatayan dahil sa bagyo at kalamidad. Hindi niya kasama si Romualdez. Kaya tila totoo ang chismis na may alitan ngayon si Romualdez at Liza Marcos. Matatandaan natin. Bakit hindi kayo magkasama? Dapat magkakasama sila, hindi dapat walang iwanan. The Bangag community. Ay. Sorry. Na ang kanilang huling pagsasama sa kanilang huling event ay noong October 5 pa. After nito, hindi na nasundan. May nabumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Tambi versus Mamshi. Kanino ka? If you notice, when our first Awi-awi na is ba? the one visiting areas, wala si Tamba sa tabi niya. Nako. At least, recently, Tamba does nothing but attach himself to people in power, except when it's the First Lady, kasi di niya mapapaikot. Trouble is brewing in paradise. Naku po. The Marcoses need to protect themselves from Tamba.
no one is safe from his ambition and greed. Siya nga rin ang may gustong maging next si Tamba. After him, then si Tambalina daw. Pero kung di na sila bati ngayon, very good yan. I don't like them both. Magdusa silang dalawa. Punta sila pareho sa imperno. Isama na nila lahat ng cohorts nila. Hala kung pake. Takot sina Bangag ni Satanas kay Tambaloslos. Kasi one day, Tambaloslos will reveal na totoong adik silang mag-asawa. Balak talaga sila i-overpower at daigin for his selfish. Hindi, diba? Sabi ko nga sa inyo dati, kung sakaling magkatotoo, may hidwaan na tong si Romualdez at Marcos, or mga Marcos, alam niyo naman kung babalikan natin yung unang panahon, sumira lang naman kay Marcos Sr., walang iba, kundi yung tatay ni Romualdez. Vision. Sarap na sarap siya sa power niya. Now na nakakabisit at nakakasira. You may be right, but please also consider that this messaging could distance the Marcoses from their responsibility sa mga nangyayari sa mga Duterte and put all the focus on Tamba. Lahat ng mga pagtutugis na ginagawa sa mga Duterte, imposibleng walang basbas ni Bangag at ni Palaka. Siguro nagkakagulo lang sila ngayon, pero Malamang ito, kung magkaroon man ng alitan tong dalawang panig na to, malamang sa pera lang yan. Gago! Sa pera, sa kapangyarihan, yun lang. Baka malay mo, gusto nang patakbuhin ni Lisa Araneta Marcos si Sandro Marcos. Malay din natin na hindi pumayag si Romualdez. Dahil nakikita naman natin na halos iniikot ni Romualdez ang buong Pilipinas sa kakapamigay ng ayuda. Kahit nga walang bagyo, namimigay ng ayuda yan. So baka doon, baka yun yung nagkaano sila. Baka yun yung diba dati nababalitaan natin na parang hinihinog na nga itong hinihinog na itong tawag dito si Sandro Marcos para yan ata yung susunod na yan ata yung susunod na tawag dito, yan yung susunod na tatakbong presidente. Paano si Romualdez? Baka malamang sa malamang doon sila nag-aaway-aaway nito. Na parang ayaw ata pumayag ni Romualdez na, oy, bakit ipapatakbuhin yan, tatakbo nga ako diba? Baka yun baka yun yung isa sa mga dahilan ba't sila nagkakagulo ngayon. Alam naman natin may balak si Ma'am Shitars or may balak si Marcos Jr. na ipa-extend niya pa yung pwesto niya. at sila mga bandarambong. Okay lang kasi kay Tamba ang gumawa ng kapalpakan kasi sa admin naman ni Marcos bagsak ang lahat ng sisi. Yun, pwede rin. Pwede rin yun kaya sila nagkakalabuan baka napapansin na rin ng mag-asawa na hayop, ikaw yung gawa ng katarantaduhan dito Tapos sa akin lahat ng sisi. Baka mamaya, baka uy, tumatala, excuse me, may tilapon yung mic ko, baka lang na may kasunduan tong dalawang to, ganito, hahayaan kitang kumilos, pero dapat ayusin mong lahat. Dapat hindi ako madadawit sa mga problema na yan. No, baka ganun naman yung nangyayari. Kaya nga siguro sa lahat ng kapalpak, kasi lahat naman talaga palpak O katulad lang yan yung mga congressman, di ba? Lahat palpak, alatado. Yung mga witness, halatang mga peke. Di ba? Ngayon, ang feedback nun kay Marcos, katulad sa flood control. Kahit na hindi nila pinapansin yung issue sa flood control, yun at yun pa rin yung napapansin ng taong bayan. Diba? Dahil alam naman natin na asan yung flood control na yun. Ngayon, akala nila siguro hindi na mapapansin yun sa ginagawa nila
sa na propaganda nila sa mga Duterte. Eh kaso napasama pa. Napasama pa at lalong nadidikdik si Marcos Jr. Kaya siguro nagkakatalo-talo sila ngayon. So, hayaan na natin. Hayaan mo na nga yun. Anong pa? So, yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood natin, bakit nga ba parang nag-aaway-away na o nagkakairingan na itong dalawang panig na to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.